Good morning! Salamat po ulit sa Panginoon sa pagkakataon na mapapag-aralan natin ang kanyang salita. So meron na lang po tayo na 22 days at isa-celebrate na po natin ang Pasko. No po? So ngayon po, since ngayon po ay unang linggo ng Disyembre, ay atin pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Muli ko pong hinihiling ang bawat isa na magsitindig tayo at hinihiling ko po ang mga kalalakihan na sumabay sa akin and then magre-respond ang mga kababaihan. Po. So basahin natin ang mga odd numbers and then even numbers ang mga ladies hanggang sa verse 12. Okay? Amen? Ready? Start. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was born. So they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the young child. And when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. And he had been born in a dream that they should not return to Herod. He departed for their own country and not away. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay muling bukas sa amin para ito po, Panginoon, ay aming pag-aralan. Sa bawat taon na dumadaan sa buhay namin ay lagi po naming napapag-aralan, nababasa po ang bahaging ito. Pero salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong salita ay hindi nauubos ang kayamanan nito. Kaya sa amin po pag-aaral muli ng bahaging ito, bigyan mo kami ng panibagong katuruan, panibagong kaisipan, at panibagong panuntunan sa buhay po namin. Lalo na sa amin pong pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Samahan na po kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. According po sa unitypointhealth.org, ang pinakamarami daw na pinapanganak na buwan sa isang taon, no, ay yung hindi pinakamarami kundi marami, no, na ipinapanganak ay buwan ng July, August at saka September. Sino mga July babies dito? July? O lang? August. Yun. September. September. Okay? So, ayon dito sa website na to, marami daw pinapanganak sa ganitong months. At ang pinakamarami daw sa tatlong ito, no, ay August. No? Alam niyo kung bakit? Kung bibilang kayo ng 9 months pabalik, ay na-conceive ang mga August babies noong December. Okay? December. Alam niyo kung bakit? December, na-conceive kasi taglamig. No? So sabi nila, pagka taglamig daw, maraming na-conceive ng mga babies. At yun nga po, maraming pinapanganak ang sa December. Naalala ko doon sa San Pablo, no? Dalawa na buwan doon, month, ang laging ang dami naming sineselebrate na birthday. Yun ay July at saka
August. In fact, itong Cosico family, puro August niya mga yan. Yan tatlong yan. Yan, puro August pinanak yan. At meron pang ibang August sila na mga kamag-anak. So, speaking of birthdays, pagka kayo po ay naimbitahan na umattend sa isang birthday yan, anong una niyong naiisip? Yung celebrant o yung celebrant o yung pagkain? Di ba? Di ba yung nagandang isip, lalo na pagka mayaman yung mag-invite sa'yo. Ang una ako, honestly, naisip ko, masarap pagkain doon. Di ba? So, kumbaga, if we will be honest, sometimes, mas importante kung ano yung makukuha mo doon kaysa doon sa yung pupuntahan mo talaga. Diba? Yung tao na dahilan, bakit ka pupunta doon. Okay? At pagdating naman sa mga regalo, hindi ko po alam kung pagka kayo matend ng birthday party at nakita nyo mga tambak na regalo dyan, iniisip nyo na sana meron akong isa doon. Nag-expect ba kayo? Pag umattend kayo ng isang birthday party, nag-expect ba kayo na bibigyan kayo ng regalo? Hindi, di ba? Ang ang dapat na bibigyan ng regalo ay yung my birthday. Di ba? Hindi yung mga umaattend. Although sa panahon natin ngayon, lalo na sa mga bata, ewan ko lang kung sa mga may edad na, ay ganito rin ang style. Yung may mga loot bag, di ba? Mga giveaways. Kaya dumating ka na, kumain ka na, tapos meron ka pang baon, pauwi. Di ba? Ganun ang uso ngayon. Pero, normally, basta tayo ay atin ng birthday party, dapat ang una nyong i-focus ay kung sino yung may birthday, at tapos siya dapat ang bibigyan natin ng regalo. At pag nakita natin nga yung mga lamesang regalo doon, hindi tayo mag-iisip na sana meron akong may ibigay sa akin isa doon. Di ba? Alam niyo po, noong Friday at saka Saturday, sobrang traffic sa SLEX. Napakinggan ko po yan sa news. Ewan ko kung sino nagbiyahe sa inyo noong Friday at saka noong Saturday. At kahapon, habang pinapakinggan ko yung news, yung isang representative ng MMDA, tinatanong sila, nung reporter, bakit po ang traffic? Sabi nila ay, yan po ay volume. Ang daming mga tao na papunta ng Manila at mamimili para pang regalo. Again, ang Christmas po ay kanino bang birthday? Sa inyo o to someone else? Sa Panginoong Hesukristo, di ba? Bagamat hindi December 25 ang eksakto na date na pinanganak ang Panginoon, pero tinanggap na ito ng buong Christendom na itong date na ito is the day na dapat nating i-celebrate ang Pasko. But many times, we are preparing gifts for ourselves. And we are anticipating or expecting gifts to be given to us tuwing Pasko. Di po ba? At nalulungkot tayo pagka wala akong natanggap na regalo. Naalala ko nung elementary ako, pagkatapos ng New Year, pagkapasukan na ulit ang tanungan, ilan ang natanggap mong, o ilan ang napamaskuhan mo noong Christmas? So, siyempre, tayo mga bata, caroling. So, ako, barya-barya lang. Pero yung mga kaklase ko, talagang papel ang mga binibilang. So, nalulungkot ako. Kasi parang kokonti ang aking nakukuha every Christmas. Pero yun nga, kung iisip-isipin natin, mga kapatid, Christmas is not for the children. It's not for everyone, but it's for the Lord. Okay? So, ngayon pong umaga, kung titingnan po natin itong binasa natin, madalas natin itong nababasa, hindi ito nakakaligtaan every Christmas. Ito yung wise men. Diba? At madalas nababasa natin yung 3 gifts na binigay ng wise men. Diba? Ano nga yun? Frankincense at myrrh. Pero alam nyo, kung i-categorize nyo yung gift nila, it will only fall to one category. That is a material gift.
Kumbaga, ngayon pong umaga, meron pong tatlo, bukod dito sa gold, frankincense, and myrrh, meron pa silang dalawa na ibinigay muna sa Panginoon bago itong material gift na to. And I'd like to say this morning, ang dahilan bakit tayo nai-stress pag Pasko. Ang dahilan kung bakit ang Pasko ay parang ordinaryong araw na lang. Because we only focus on the material gifts. Every time we study the wise men. Nalimutan natin, nakaligtaan natin yung unang dalawa na binigay nila na gift. At sa umagang ito, nais kong pag-aralan yung una. Next week yung pangalawa. And then, sa 17, yung pangatlo. At naniniwala ako mga kapatid, pagka itong tatlong gifts na ito ay ibinigay natin sa Panginoon, our Christmas or our Christmases will be different. It will be meaningful. Ito po ay mas makatotohanan at magiging makabuluhan sa atin. We will be thankful that the Lord Jesus Christ came 2,000 years ago. Pinamagatan ko po ang atin pong mensahe at ito po ang unang gift na binigay ng mga wise men. At ito rin po dapat ang ibigay natin na gift sa Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo, hindi ito birthday natin. Maliban na lang kung December 25 ang inyong birthday. Pero tayo po na mga Kristiyano, tayo po na sumasampalataya sa Panginoon, I believe ito ang dapat nating ibigay na regalo sa Panginoong Jesucristo. The gift of time. Okay? Ang regalo ng panahon or ng oras. Okay? Na-realize nyo ba yan na tuwing Pasko, busy-busy lagi tayo, no? Busy-busy sa reunion, busy-busy sa mga Christmas parties, no? Busy-busy sa maraming bagay, sa pag-prepare ng kung ano. But have you given time with Christ? No. Nakapagbigay na ba kayo ng oras sa Panginoong Jesucristo? Na siyang may kaarawan, no? Na siyang dahilan bakit may Pasko, no? Yun yung quotation na He is the reason for the season. Okay. So, kung babalikan natin itong Matthew chapter 2, ay nakita natin itong three wise men or the wise men. Okay. Ito pong event na ito, marahil alam na rin natin ito at madalas nang i-discuss. Ito ay hindi nung ipinanganak talaga ang Panginoon, nung dumating yung wise men, no? Probably ito po ay 1 year after, no? Or 1.5 years after he was born. Sapagkat dito po ang ginamit na description ng Panginoong Jesucristo dito sa verse 9, verse 11. On coming to the house, they saw the child with his mother, Mary. Okay. Ang ginamit na doon ay coming into their house. Hindi na manger. Di ba pinanganak si Christ sa manger? Ito, nasa house na. Tapos, hindi na baby, kundi child. No? So, ang ibig sabihin, according sa mga Bible scholars, ito daw, edad na ito ay parang toddler, no, na ang Panginoong Jesucristo. Okay? He's already a child. Now, sino ba itong mga wise men na to? Okay? Ang sabi diyan, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. So, pansinin niyo yung word na east, it is in capital letter. No? Yung first letter niya ay capital. Na ang ibig sabihin po, kung titingnan natin ito, hindi exactly sinabi kung saan galing itong mga wise men na ito sa east. Yung exact location kung saan sila nanggaling. But, according po sa mga Bible scholars, the fact na yung east ay capitalized,
no? Pwede nating tingnan in history kung saan galing yun. Ang ibig sabihin daw po nitong mga wise men or magi's, they are oriental magicians, no? Or magicians from the east. At yung east na yon sa Babylon daw po, no po? Dito po sa Babylon ay nandyan po yung Eastern School of Astrology. Okay? Diyan po na located. So, according ulit sa mga Bible scholars, possible, no, na itong mga wise men na ito ay galing sa Babylon, no? Sapagkat dito lang po sa lugar na 'yan, no, sa Babylon, ginagamit yung salitang wise men or magi or magicians, no? Kung inyo pong naalala, sa Daniel chapter 5 verse 11, ang sabi diyan, there is a man in your kingdom who is the spirit of the holy gods in him. In the time of your father, he was found to have insight and intelligence and wisdom like that of the gods. Your father, King Nebuchadnezzar, appointed him chief of the magicians, enchanters, astrologers, and diviners. So, ito po si Daniel, no? Maybe 600 years ago. Ito po. Ay, di ba, nasakop ang Israel ng mga Babylonians. At kinuha itong si na Daniel, no, sapagkat sila ay mga bata pa, magagandang lalaki, matatalino, no? At member sila ng royalty. So dinala sila sa Babylon sapagkat mapapakinabangan sila. At nakita natin kung gaano naging katalino o pinatalino ng Panginoon itong si Daniel at yung kanyang mga kaibigan. At dahil nga sa pambihira na katalinuhan, no, ni Daniel, lalo na sa pag-interpret ng mga panaginip, no, King Nebuchadnezzar appointed him as chief of the magicians. At when you are a chief magician or of the magicians, it is your role to teach others. At according din po sa mga Bible scholars, tinuruan na ni Daniel, no, itong mga Babylonian magicians, astrologers, about the prophecy ng Messiah. Na darating ang time, no, makikita ninyo ang great star. Na pagka nakita nyo yan, no, ibig sabihin, pinanganak na yung King of the Jews. At itong katuroang ito ni Daniel ay nagpasalin-salin na for 400 years. At yun nga po, doon sa mga naging anak ng mga astrologers, no, talagang hinihintay nila, pinag-aaralan nila, no, kung kailan darating, no, yung great star na yon na nagpapatunay na bilang tanda na ang King of the Jews ay dumating na. So, dito po makikita natin, no, paano ipinakita ng mga wise men na to yung gift of time na ibibigay nila sa Panginoong Jesucristo. Merong 4 na paraan silang ginawa. No, una, it's in their, no, through their decision. No? Noong makita nila, no, sabi dito, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod, the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. So, nung makita nila, yung matagal na itinuro sa kanila, na tanda na dumating na yung King of the Jews, they decided right away to Bethlehem para hanapin yung King of the Jews upang siya ay sumamba. Alam niyo po, napaka malaking desisyon po na ginawa nitong mga wise men na ito. Okay? Hindi ganun kadali kung pag-aaralan natin yung buhay nila. No? Kasi sa desisyong ito, it involves their work. Diba? Napakahalaga po ng wise men sa kaharian. Sapagkat sa kanila nakasalalay ang desisyon kung
ano ang magiging kinabukasan ng isang bansa. For example, may mga kaaway silang susugod. They have to ask the wise men, no? Ano ang sinasabi ng mga Diyos natin? Matatalo ba tayo dito o hindi? Pagka sinabi ng mga wise men, naku, matatalo tayo dito. Then, uurong sila. Pero pag sinabi nila na mananalo tayo, susugod sila. So, napaka-importante ng trabaho ng wise men. No? But, no? Nung makita nila na dumating na ang Panginoong Hesukristo, they decided to come. They sacrificed their work. No? Kumbaga, sa desisyon na ginawa nila, malaking oras ang mawawala sa kanila sa kanilang pagtatrabaho. Ano po? Ang isa pa po na makikita natin na involved sa desisyong ito ay yung kanilang family. Di ba? Iiwanan nila yung kanilang pamilya, no, ng ganong katagal. In fact, marahil hindi nila pinangako kung kailan sila babalik. No? And based din po sa research, sa study, 4 to 5 months silang nag-travel, no, para hanapin itong King of the Jews para sambahin. Okay? And then ang pangatlo ay safety. Yun pong distance from Babylon to Jerusalem. Okay? Then to Bethlehem. Noong unang panahon, marami pong mga bundok dyan, no? Maraming mga lugar dyan na walang daan. At marami pong mga lugar dyan na delikado. No? Kaya nga nung si Ezra, no, nung sila ay bumalik sa Jerusalem, nag-pray sila, Lord, please protect us in our journey. Sapagkat napakadelikado po noon, unang panahon. Okay? So, ito pong desisyon na ito ay napakalaking desisyon para sa mga wise men. No? Because it involves their work, their family, and their safety. Imagine, for 4 months silang hindi mag-work, magtatrabaho. Ibig sabihin, wala silang sweldo. Di ba? And then, yun nga, yung kanilang family, hindi ko alam kung anong naging reaksyon nung kanilang asawa, nung kanilang mga anak, no? Nung sinabi nilang, we will go and find the King of the Jews. Sapagkat nakita na namin yung kanyang star. Diba? And then, yung kanilang safety. Hindi nila inalintana yun. No? They just decided to go. No? Mga kapatid, ngayon pong umaga, pagka tayo po ay pupunta sa church, kailan kayo nagpe-prepare? Kailan kayo nagde-decide pumunta sa church? Pagkagising nyo ng Sunday morning? Or Saturday pa? Or fixed na yan? Basta pag Sunday, we will go to church. Diba? These people, they disregarded their work, their family, their safety, just to go to Jesus to worship Him. Para sambahin ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo po mga kapatid, I realize that when you decide to worship the Lord, no, the distance, no, the safety, no, or any other hindrances are not a problem when you decide to worship Jesus. To go to Jesus and worship Him. Itong mga wise men na to, they are wise. No? Diba? Pagka sinabi mong wise, mga practical tong mga taong to. No? At kung iisipin mo itong kanilang journey na to, in our simple mind, this is unwise. Di ba? Hindi ko alam kung ano mga sinabi ng mga asawa nila. Parang, sigurado ka ba? Ha? Napakatalino mong tao, pero ganyan ang gagawin mo. Tapos, ang isa pa dito, mga kapatid, hintil itong mga to. They are not Jews. Parang, siguro sinabi ng ibang mga religious leaders nila doon sa Babylon, hey, may mga Diyos naman tayo dito. Bakit hindi na lang yung mga Diyos dito ang sambahin ninyo? Bakit dadayo pa kayo kung saan man? No? To worship that King of the Jews. Baka
itaboy kayo dyan. No? In fact, nung tinanong nga nila si Herod, hindi alam ni Herod. No? Pwedeng patayin nila itong mga to. Di ba? Pero, when they decided to look for Jesus, to seek Jesus, wala silang pakialam dito. Mga kapatid, ngayong umaga, ano ang dahilan kung bakit minsan nahihirapan tayo na i-meet ang Panginoong Hesukristo? What hinders us? Ano ang ating mga nagiging anong tawag dito? Pumipigil sa atin, no? To prioritize the Lord, especially in His time. No? Yung kanyang oras. Diba? Lahat tayo ay binigyan ng Panginoon, sabi nga, ng 24 hours. Lahat tayo. No? 24 hours a day, 7 days a week. No? Pare-pareho. Pero mga kapatid, ngayong umaga, I think, ang dapat nating ayusin ay yung ating mga priorities. No? Kasi tandaan nyo ito, mga kapatid. Katulad po ng mga wise men na to. They don't care kung mawala sila ng sweldo, no? Or kung magalit ang kanilang family, or kung mapahamak sila. As long as they see and worship Jesus. Meron po ba tayong ganong attitude? Every Sunday or every time na tayo po ay magkakatipon-tipon. Mga kapatid, if you want to give a gift to Jesus this Christmas, give Him the gift of time. No. Ilang Christmas na ang dumaan na naisip natin na ibigay ito sa Panginoon. Baka wala pa. Maybe it's about time. No. We give the gift of time to the Lord. Okay? So yun po ang una na makita natin. Pinakita nila, no, na kanilang ibibigay yung gift of time sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang decision to come. Okay? Pangalawa, sa pamamagitan ng kanilang determination. No? In their determination. Okay? Dito, sabi dito, sa verse 2, "Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him." Napakadali lang basahin, eh. Parang ang dali lang nung ginawa nila. Nung makita namin yung star in the east, pumunta na kami dito. Pero tingnan nyo kung ano yung mga pinagdaanan nila. Okay. As I've said, according sa mga Bible scholars, itong mga wise men na to ay galing sa Babylon sapagkat meron diyang Eastern School of Astrology. So, kung babasahin niyo po yung ito, yan. The possible route of the wise men from Babylon, 900 miles, 120 days. Tapos one day's travel, no, is 17 to 23 miles per day. No? Traveling in a caravan and difficult terrain could reduce the travel time down to 6 miles per day. Okay. So, kung i-convert natin yan sa kilometers. Okay? So, from Babylon to Bethlehem ay 1,448.41 kilometers. Layo, no? And then, every day, no, dahil nga wala pa naman nung mga bus or speed train or kung ano pa mang advancement, no? So sakay lang sila ng caravan or ng camel, no? So nakaka 37 kilometers sila a day. And then pagka mahirap yung mga daan, pagka bulubundukin, so bumabagal sila, ang travel time nila nagiging 9.7 kilometers a day. At alam niyo kung gaano katagal nilang yung 120 days, it's 4 to 5 months silang nag-travel. So yung 1,448.41 kilometers, ito pala ay from Quezon City hanggang Davao City. No? Mula dito sa inuupuan ninyo hanggang sa Davao. Ganun kalayo. Di ba? Pero ngayon nga, mabilis lang itong mapuntahan kasi nga may eroplano na, may bus na, may barko na, no? May private cars na. Pero, nung panahon na yun, napakahirap. Okay? So,
Ang sabi diyan, we have come to worship Him. They were so determined, no? Na yun nga, kahit na anong sabihin sa kanila, kahit na anong panganib ang kanilang kaharapin, no? Sila ay dumating, sila ay nakarating para lamang sa isang dahilan, no? Hindi lang para mamasyal, no? Hindi lamang para i-meet at magbigay ng pugay kay King Herod. Hindi yun ang kanilang misyon, no? Hindi ma-meet kung sino man, but to meet the Lord Jesus Christ and worship Him. Sambahin siya. Ibigay ang papuri, no? Itaas ang kanyang pangalan. Mga kapatid, again, hindi ko alam kung ano ang motive natin, why we come to church, no? Bagamat alam natin kung saan tayo galing, no? Pero ano ang mga hindrances nating mga nadaanan? Ano yung mga difficulties, no? Itong mga ito, they are wise, tandaan natin. No? Matatalino itong mga ito. Ibig sabihin, mas marami silang tama kaysa mali na ginagawa. Kasi nga, wise men sila. And yet, they decided and they were determined to come to Christ, to worship Him. Ngayong umaga, mga kapatid, if you want to be wise, if you want to experience the wisdom of these people, you come to Christ and worship Him. Kahit anong hindrances, no? Kahit anong hirap, no? Sometimes, umulan lang, no? Or sobrang init lang, di ba? Marami na tayong excuses. Pero itong mga ito, they have all the reasons not to come and worship Jesus. Sa simula pa lang, siguro, lumalampas pa lang sila ng border ng Babylon, pwede silang mag-back out. Parang, matatagpuan ba talaga natin? Tatanggapin kaya tayo pag narating natin yun? Diba? Pwede. At ganun tayo, mahilig tayong mag-back out. Diba? Napag-desisyon na tayo na pupunta niya, pero teka, ang hirap pala dito. Balik na lang. Mga kapatid, hindi madali sambahin ng Panginoon. Maraming hindrances. Marami kang obstacles na mapapagdaanan. Maraming discouragements. Diba? Marami kang disappointments. And I'm sure na-experience ito ng mga wise men. But they did not stop. They did not stop. At ang diablo, gagawa talaga siya ng paraan to disturb you for coming to worship the Lord. At I'm sure itong mga wise men na to, lahat na ng discouragements ay natanggap na nila. But they were determined. Ngayong umaga, gaano ka kadeterminado every time na ikaw ay sasamba sa Panginoong Jesucristo. In-express ng mga wise men na ito yung kanilang desire to give the gift of time to the Lord through their determination to see Him and worship Him. Ngayong Paskong darating, mga kapatid, ang pwede nating ibigay sa Panginoon ay yung gift of time. Pwede nating ipakita yan sa pamagitan ng ating determination. Okay? So, yun po ang pangalawa na makikita natin. Ang pangatlo, their delight and devotion, no? Yung kanilang kagalakan at pagsamba. No, ang sabi diyan, pagdating nila sa Jerusalem, sabi niyan, "For we have seen His star in the east and have come to worship Him." Wala silang ibang layunin but to worship Him. Okay? And then pagdating dito, nung makita nila finally, nung makita nila yung star, they rejoice with exceedingly great joy. Yung tuwang-tuwa sila. No? Para nakakita sila ng napakagandang lugar ulit. No? At ang sabi pa dito, and fell down and worship Him. Gusto kong pansinin nyo itong verse na to. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother,
and fell down and worshiped Him, not them. Diba? Hindi yung ibang mga taong naandun. No? Hindi nila winworship yung parents, no? Or kung sino man ang naandun. They specifically worship Jesus. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit sila nagpunta doon. Ngayong umaga mga kapatid, sa atin pong pagpunta sa bahay-sambahan, nawa ang focus ng ating isipan is to meet the Lord and worship Him. Not to meet itong taong ito, not to meet itong grupong ito, no? Or ano pang ibang mga bagay. Nawa, as we go to church, yun po ang tumatakbo lagi sa isip natin. I want to meet the Lord and worship Him. Kaya ngayong umaga, pwede po nating ibigay sa Panginoon ang gift of time. Kung tayo po ay magagalak, no? At sasamba sa atin pong Panginoon. Diba? Ang sabi nga ni Haring David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. No? Ilan sa atin dito yung, Sunday na naman. No? Ito na naman. Or parang ordinaryong araw na lang ang Sunday or every time na may pagtitipon. Sana bumalik yung ating excitement. At alam niyo ba kung kailan yan babalik? No. Kung magdidesisyon tayo at magiging determinado tayo to meet the Lord and worship Him. That's the only time. Pero kung meron tayong ibang mga motibo, nakakahiya kay ganito, nakakahiya kay ganyan, magiging ordinaryo or pahirap, no, sa atin ang araw ng linggo. At ito pa ang isang maganda, when you come to worship the Lord, kahit ikaw lang mag-isa, kahit hindi sumama yung iba, you will come. No? Hindi ko alam kung gaano karami itong mga wise men na to. No? At lagi nating iniisip na tatlo ito based on their gifts, no? Gold, frankincense, and myrrh. Palagay ko mas marami pa. Pero hindi lahat ay sumama. Palagay ko may mga taong nagpaiwan din. Diba? Ngayong umaga mga kapatid, sana sa atin pong pag-celebrate ng Christmas, maging masaya tayo. No? At magkaroon tayo ng mapagsambang puso. Because we will worship the Lord Jesus Christ. And every time na pupunta po tayo sa church, sana yan po ang ating nasa puso at ang ating nasa isipan. I will come to that place to meet the Lord and worship Him. Wala nang iba. Okay po? And then, ang panghuli po, or ito, yung, gusto ko lang i-point out ito. Ito po ay El Nido. No? Yung overjoyed ng mga wise men ay parang ganito. Nung first time ko pumunta sa El Nido, 20 years ago. So, ang pangit pa ng daan, 8 hours travel ang Alikabok. At every 2 kilometers, nasisira yung bus. As in, nasisira yung bus. Pero alam na nung driver kung ano susundutin sa ilalim para umandar siya ulit. Tapos grabe, mas marami ang laman sa labas kaysa loob ng bus. Kaya talaga minsan umaangat na yung Ang sabi ko, hirap namang pumunta dito. No? At dahil nga pasira-sira siya, gabi na kami dumating sa El Nido. No? So, natulog na ako. Pagod na ako. Pero nung umaga, paggising ko, pagbukas ko nung bintana, sabi ko, wow! Ganto pala to. Sulit ang mga alikabok. Sulit ang pagtutulak. In fact, nagtulak pa kami. Sulit ang pagod. Sulit ang gastos. Alam niyo po ba, nung makita ng mga wise men ang Panginoong Hesukristo, sulit yung pagod. No? Sulit yung mga nalampasan nilang mga danger. No? They were overjoyed. No? At nung makita nila ang Panginoon, they worshiped Him. Okay? At yan po, basta ganyan ang motibo natin. No?
you will be overjoyed. They were not disappointed. No? Hindi po sila na-disappoint. Kasi ang sabi po dito, when you seek the Lord, no? Ang sabi dito, for in Scripture it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen, a precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame. Ang isa pa pong word na ginamit dyan sa never be put to shame, they will never be disappointed. Hindi sila madi-disappoint when you come to the church, no, to meet the Lord. Hindi ka mapapahiya, no? Hindi ka madi-discourage, no? Hindi ka mabibigo, no? Sapagkat yan ang laging pangako ng Panginoon. When you seek me, you will find me. No? When you ask for help, no? When you pray, you will be answered. Diba? So, itong mga wise men na to, nung makita nila ang Panginoon, hindi sila disappoint. Hindi na sinabing, ay, ganito lang ang bahay nila. Ha? Ay, ganyan lang pala yung batang ito. Hindi. No, nung makita nila ang Panginoon, no, sila ay natuwa, sila ay nagalak, at sila ay sumamba. Okay po? So, yan po ang makikita natin. And then, pang-apat, pinakita nila yung kanilang gift, no? The gift of time by being dependent, no? Or in their dependence. Okay, paano yun? Sabi din sa verse 12, then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. So, because they gave this gift of time to the Lord, God directed them. God led them to the right path. Okay? Sa tamang daan. Kung makikita natin itong mga wise men, no, hindi sila nakinig kay Herod. Although very convincing. Di ba? Very enticing yung kanyang sinabi. Pwede bang hanapin ninyo yung hari na yan? At pagka nakita nyo, sabihin nyo sa akin para makasamba din akong katulad ninyo. Pero alam natin, kung titingnan natin yung mga sumunod na storya, kaya yung sinabi yun ay para patayin itong si Jesus. Kaya nga nung sila ay hindi na bumalik, yun, nagalit itong si Herod at pinapatay niya yung 2 years old and below na mga Hudyo. Okay? Anong ginawa nitong mga wise men na to? Nung kinausap sila ng Panginoon sa panaginip, na wag na kayong bumalik kay Herod, no? Doon na, sa iba na kayo dumaan. Kanino ang kanilang sinunod? Direction ng Panginoon. Nagdepende sila sa direction ng Panginoon. And everybody became safe. Di ba? Ano kaya nangyari kung inignore nila yung panaginip na yun? No? Parang, panaginip lang yun. Siguro binangungot lang ako sa pagod. O kaya sa dami ng nakain ko. Babalik ako doon sa hari at isasabihin ko. No? Dahil gusto ko rin sambahin niya, makita niya. Pero because of that dream, no, God directed them, no, to go in another way. Mga kapatid, ngayong umaga, ito po ang gusto kong makita natin sa bahagi ito. When you spend time with God, when you give your time to God, bibigyan ka niya ng direction. He will lead you to the right path. Magtiwala lang tayo. Magdepende lang tayo sa Kanya. Ang sabi sa Isaiah 58 verse 11, basahin nga po natin. Ready? Start. The Lord will Okay, marahil nabasa ito, no? Ng mga wise men. Pagka ang Panginoon ang gumabay sa iyo, pag sumunod ka sa guidance ng Panginoon, ano mangyayari? He will satisfy your needs. No? In a sun-scorched land, no? Sa isang mainit, no, na lugar. Okay? He will strengthen your frame. No? Yung frame diyan, yung iyong katawan. No? Palalakasin ka niya. And then you will be like a well-watered garden.
like a spring whose waters never fade. When you allow God to guide you, ito po ang mangyayari sa atin. Hindi po tayo mabibigo sa lahat ng ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi tayo magkakamali, hindi tayo mapapahiya. Sapagkat ito ang promise niya. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kung tayo po ay susunod sa instruction ng Panginoon, He is the light of the world. Ang ibig sabihin niya, ako ang gabay ninyo. Ako ang mangunguna sa inyo. Ako ang magtuturo kung saan kayo pupunta. Pagka kayo sumunod sa akin, ang sabi niya, you will never walk in darkness. Na-experience yun na ba yun? Na parang wala kang makita. Parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Lalo na pagka ang daming mga daan na nakaharap sa'yo. Alam niyo po, pagka nalilito kayo, pag hindi niyo alam kung saan kayo pupunta, you go to the Lord. Pumunta tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, I am the light of the world. I will enlighten you in your way. Okay? So ngayong umaga mga kapatid, marahil hindi lang marahil, kundi I know na ang bawat sa atin, ayaw natin magkamali. Unless may ilan sa atin dito na gusto ay magkamali na lang ng magkamali. Sabihin ko sa inyo, nakakapagod yan. Nakakasawa din yan. And magkakaroon tayo talaga ng desire to do things right. At yan ang kalooban ng Panginoon sa bawat sa atin. We can only do things right kung tayo po ay pupunta sa Panginoong Jesucristo. Itong mga wise men ito, they are wise indeed because they went to the Lord and worshiped Him. And they become dependent in His word, in His instruction. Umaga mga kapatid, kung gusto po natin na marating yung kalooban ng Diyos, matapos natin magtagumpay tayo, makinig tayo sa Panginoon, sundin natin siya. Okay? So, ngayon pong umaga, nakita po natin itong the gift of time. Yan po ang una na binigay ng wise men sa Panginoong Jesucristo. Binigyan niya nila ng oras ang Panginoon. At ganoon din po ang mangyayari sa atin. Katulad na nangyari sa kanila, pag binigyan din natin ng oras ang Panginoon, ay itong kanilang buhay, hindi lang natin nalaman kung anong nangyari sa kanila after. But ang maganda, because of what they've done, hanggang ngayon, pinag-aaralan. Hanggang ngayon, isang patotoo ang kanilang buhay. Who knows, sa atin pong laging pagkakaloob ng buhay natin sa Panginoon, ng oras natin sa Panginoon. You are encouraging people who are discouraged. Na, buti pa ito si kapatid, laging andito. Di ba? Hindi natin alam kung paano tayo gagamitin ng Panginoon. God used the lives of these wise men. Hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pang mga panahon. Because they gave the gift of time to the Lord. Sa paanong paraan? Through their decision, determination, delight and devotion, and dependence. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong paalala sa amin ngayon pong umagang ito. Lalo na sa amin pong pag-anticipate ng celebration ng birthday ng Panginoong Jesucristo. There are times nalilimutan talaga namin na mag-spend at magbigay ng tamang oras para sa Panginoon. Marahil ito ang dahilan kung bakit madalas kaming nahuhulog sa kasalanan. Madalas kaming nagkakamali. Madalas kaming nagkukulang. Madalas kaming nahihirapan. Sapagkat kulang ang oras na binibigay namin sa inyo. Sapagkat sa pamagitan noon, kami, Panginoon, ay
kung kami po ay magbibigay ng tamang oras sa inyo, katulad na nangyari po sa mga wise men. Ikaw po ang gumabay sa kanila, nanguna sa kanila, hindi sila nagkamali sa kanilang daan pabalik. Kaya Panginoon, nawa ang katuroang ito ay mangusap sa puso ng bawat isa. Magkaroon kami ng tamang perspective sa aming pong pag-celebrate ng Christmas. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.